ito ang maging shield namin, O Father God, sa paglaban namin sa anumang karumihan dito sa libutan na ito. Maraming pong salamat, O Ma. Ang inyong munting lingkod na ito, O Father God, wala po akong kaalaman, O Father God, wala po akong alam sa mga yung masalita. Bagamat, O Ma, gamitin niyo lamang po ako, O Ma, na daluyan ng yung mga banal salita. Kayo po, Father God, ang author ng yung mga banal mong salita na ito, na kayo lamang, O Ama, siyang makita. Itago po ninyo, O Father God, sa inyong likuran. Kayo po ang makita sa munting harapan na ito at may bahagi ang inyong mga banal salita ng ayon sa iyong kalooban, O Father God. Huwag po nawa, O Ma, ang aking kaisipan, ang aking mga pananalita, kundi ang inyong mga banal salita, gawin niyo lamang pong daluyan ng ang aking bibig ng inyong mga banal salita. Maraming pong salamat, O Ma. Patuloy ako po, O Ma, ay nagpapakumbaba at humihingi lalo lagi, O Father God, ng kalinisan at patuloy na linisin niyo po ang aking puso, ang aking kaisipan, ang aking mga gawa, ang aking mga maging ang aking mga pananalita upang maging worthy ako, Ama, sa pagharap sa iyo, sa pagbabahagi ng iyong mga banal salita. Maraming pong salamat, Ama. Selyuhan po ninyo, Ama, ang bawat dako ng bahay-sambahan ito, na tanggalin po ninyo, Ama, o alisin ang anumang mga nakaka-disturb, O Father God, o nakaka-distract sa pakikinig ng aking mga kapatid sa iyong mga banal na salita. Maraming pong salamat, O Ma. Patuloy na sa iyo lamang po namin ibinabalik lahat ng papuri at pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Praise God. Palakpakan po muna ang ating Panginoon. Praise God. Maaari na po tayong makaupo. Bago po tayo babasa ng bago po tayo mag-start sa munting pinagkaloob ng Diyos, meron po muna akong ipapakita. Dito po sa ipapakita ko na ito, isa po itong parang lalo kong nakita kung ano ang yung lugar na inihanda ng Diyos para sa atin. Dito makikita pa lang natin itong bagay na ito, pero masahangarin natin yung lugar na inihanda ng Diyos. Parang dito sa ipapakita ko na ito, gusto ko lamang itong na ma-view natin na how blessed that we are. Kung a part of this earth, papakita ko na po ito po. Praise God. Siguro mas maganda, patayin natin yung ilaw. Ay, patayin natin. Praise God. Hindi ko alam gamitin. Next. Ito ba yun? Okay. Praise God. Okay. May point to. Medyo siguro patayin natin yung ilaw. Sandali lang po ito. Dito po, ito po yung sinasawag nating parang medyo mas malaki sa ito po yung solar system natin. Ang sa solar system po natin, may pointer ba ito? Yung pointer na ito. Hindi ko kabisado. Yung okay, laser. Ito po ay, ito po yung solar system natin. Ito po yung, nandito po tayo Earth. Okay? So, dito po sa susunod, sa Earth po, dito po sa Earth, sa buong Earth nito, nandun tayo sa isang part, nasa isang point lang tayo. Or kung nasaan man yung mga kapatid natin, nasa iba't ibang part. So, sa laki ng Earth nito, tundok-tundok lang po tayo dito. Okay? Sa susunod po, ito po yung, sa solar system, ulitin ko po, ito yung solar system, ito po yung solar system, andito po tayo. Andito po yung Earth. Medyo malabo lang po. Andito po yung Earth. Solar system po ito. Nandyan po yung Saturn, Moon, Mercury, lahat po ng part ng solar system. And then ito po yung solar system, tatandaan po natin yung solar system. Ito po yung solar interstellar neighborhood. Itong solar interstellar neighborhood, ito po siya. Ito po siya. Imagine po ninyo, andito ang solar system, andito sa loob ng interstellar, ito yung interstellar neighborhood, ito ang solar system. Okay? So ano pa itong mga part na to? May napangalan na po itong mga to. Imagine po natin kung gaano kalawak.
Kung nakapaloob tayo sa ang solar system nakapaloob sa solar interstellar neighborhood. Next po. Ito po ang Milky Way. Ngayon, yung solar interstellar neighborhood, andito po. Hindi na natin nakikita. Andito po siya. Okay? Ito ngayon ang Milky Way. Ngayon, lawakan po natin yung imagination natin. Milky Way, ito po ngayon ang local galactic group. Ito po ngayon ang Milky Way. Imagine po natin, nakapangalan lahat sa mga yan. May mga, hindi ko na po in-specify, mahabang ano po yan. Ito po ngayon ang Milky Way. Ito ang local galactic group. Ito po ngayon ang Milky Way. Imagine niyo na kung nasa na po tayo. Ito po ngayon ang Virgo Supercluster. Ito po ngayon yung kanina. Ito po ngayon yung local galactic group. Ito po ngayon ang local galactic group. Under po siya ng Virgo Supercluster. Imagine niyo po yung mga nakapakapaligid. Virgo Supercluster. Sa local supercluster po, andito po ang Virgo, andito po yung Virgo Supercluster. Dito. Sa local supercluster, andito po yung Virgo Supercluster. Imagine niyo na po ulit, nakapasok na naman sa group na ito. And then, ito po yung observable universe. Sa observable universe, andito po yung local supercluster. Andito po. Ito po yung observable universe. And then, imagine niyo po, andito po tayo. Andito po tayo sa tuldok na yon. Ito po yung entire universe. Andito po tayo sa tuldok na yon. Praise God. Pwede na po natin i-close. Bakit ko po pinakita itong bagay na ito? I was challenged nung pong nakita kong minsan may pinakita sa atin na tuldok lang tayo. Which is true. Doon sa tuldok na pinakita na yon, mas tuldok pa pala tayo doon. Imaginin po ninyo kung gaano kalawak yan. Sino po bang nag-create ng mga to? It's God po, no? Siya po ang lahat ng may gawa ng ganito. Imagine ninyo kung gaano naka-arrange itong mga to. Sa solar system pa lang, ma-amaze ka na. Eh, doon pa sa mga group, doon sa group. Kaya yung sa place natin, tuldok lang tayo. Sa Earth nga lang, tuldok lang tayo. Ilan lang tayong mga mananampalataya. Tuldok lang tayo. Kaya nga sinabing, many are called, few are chosen. Marirealize po natin yan later on. Tayo po muna ay tumayo at magbasa po tayo ng banal na salita ng Diyos. Sabi po dito sa at ang title po ng pinagkaloob ng Diyos, ahango po ito sa message ng ating kapatid, Beyond the Curtain of Time. Praise God. At beyond the curtain of this time, basahin po natin yung first Corinthians 2:9 po. Sabi po dito, but as it is written, I had not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God had prepared for them that love God. Amen. So praise God. Maaari na po tayo makaupo. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Sabi ko, ako po ay nabe-bless nung nakita ko, matagal na po itong sabi ko, time yung pagkakalob ng Panginoon kung kailan ito may ipipresent. Bagamat maiksi lamang po. Inimagine ko po yung sarili kong inimagine ko yung sarili ko kung nasaan ako doon sa lugar na to. Wag na akong lumabas, sa earth na lang. Sa earth na lang tayo. Kung nasaan ako sa earth, isa lamang akong isang tuldok na pinili ng Diyos. Iilan lang tayo. Pero meron tayong dapat gawin. Na behind of all of this solar, kung ano man ang mga system na to, kung ano man ang to, God has prepared a place for us. Na hindi pumasok sa ating puso, hindi natin narinig o nakita, hindi mo ma-imagine kung ano yung na-prepare na yun. Ang ating propeta, sa message niya ito yung pinaka-focus niya dun sa message niya. Tapos, usually yung sa message niya sa Behind Curtain of Times, it is more on healing siya. Pero,
dito sa Behind the Curtain of Time. One time na ang ating kapatid nagmumuni-muni siya, alam na po ninyo yung kwento na to, yung vision niya during that time na nakahiga siya sa bed, and then nagwonder siya habang nakaganon ng ano niya, nag-iisip siya, may biglang meron siyang na-receive na boses. Sabi, you're just starting, press the button, keep pressing. Habang nagano siya, may narinig siyang boses, narinig niya yung boses na yun, and then, sabi ng boses, then the voice asked, would you like to see beyond the curtain? Sabi niya ganun. Siyempre, ikaw, bilang isang propeta, I would love to. It's a great privilege kung makikita ko. Sumagot ang ating propeta, sabi niya, it would help me so much. Talagang magiging malaking tulong ito sa kanya upang sa kanyang pagbibigay ng mensahe, maipadama niya sa mga tao na kung gaano kaganda yung lugar na inihanda niya para sa atin. Nung dinala niya sa doon, nakita niya na a great numbers of people na yun yung mga taong, tapos tinatawag pa siya, my precious brother. Tinatawag pa po siya ng ganun. And then, na-notice po niya na ang mga tao doon, alam naman natin, nasa kalagitnaan ng edad. It was around 20 years old, mga ganon. Nasa kalagitnaan. Pati siya, napansin niya yung sarili niya na bumata siya. Tapos, napansin din niya yung sarili niya na bumata din siya. So, nakikita niya na ngayon kung ano yung mangyayari sa atin dun sa lugar na yun. Talagang wala na yung old age, wala na yung kalbo sa atin dito, wala na yung tumatanda. Talagang nasa kalagitnaan tayo ng kalakasan natin. Yeah. Tapos sabi niya, I don't understand this, sabi niya. This is something entirely different from our human love. I don't want to go back to that old body on the bed, sabi niya. Ayaw na makita kasi pinagyayakap siya. Kasi yung yakap sa kanya, my precious brother, hindi yung wala siyang naramdaman na anong lust o desire o kung ano man. It's something na nothing. It's pure it's a pure love yung kayong naramdaman. No? Alam mo yung pure love na there is a joy. Yung merong abang naiiyak na yung mga nandun, our precious brothers, sabi lang ganun. Nakita niya sila. Sabi niya, I thought I'm not dreaming, for I can see the people and I can see my body lying back there on the bed. Nakikita niya yung katawan niya doon. No? And then, the voice replied, sabi kasi na, I remember that these scriptures, but there are not this many Branhams. Pero may sumagot na boses, sabi, the voice replies, there are not Branhams, these are your converts. Ito yung mga na-convert niya during kanyang pagme-message sa earth. Kasi meron pang matanda doon na 90 years old, nakita niya, dalagang-dalaga itsura niya, batang-bata, hindi niya alam na siya yun. No? So marami siyang mga na-convert. Sabi, then the multitude cried together, if you have not gone forth with the gospel, we would be there. Kundi daw sa paggamit ng Diyos sa kanya ng pagbabahagi ng salita at pagpapahayag ng katotohanan, hindi sila madadala doon. Sila yung mga na-convert niya, yung mga nakita niya doon. Sila yung mga na-convert niya. Tapos, sabi dito, I have preached that they preached, I did not. Sabi kasi dito, kasi tinanong, sabi dito, I asked, does Paul and Peter have to stand these judgments also? Kasi yung mga, yung pinangaral niya, yung pinangaral niya, yung daw pinangaral niya, yun din ang pinangaral ng nila Paul, nila John, kung ano yung mga pinangaral ng ating mga apostol. Yun din ang kanyang pinangaral habang sa kanyang panahon. At sabi nga niya, and binaptismuhan din sila sa pangalan ng ating Panginoong Yesu Kristo.
Wala siyang iniba. Kung ano yung pinangaral nila, sinunod lang niya. Sinunod lang niya. Ganun daw ang ginawa niya. Sabi dito, no? Were they baptized in the name of Jesus? I did too. Were they taught the baptism in the Holy Spirit? I did too. Whatever they taught, I taught also. Kung ano yung tinuro nila, itinuro din niya. Tapos sabi, suddenly I was back on the bed again. I said, "Oh God, help me. Never let me compromise with the word. Let me stay straight on the word. I don't care what anyone else does. Lord, let me press on the beautiful, joyful place." Sabi niya, inagad niya, Lord, wag mo hayaan na mai-compromise kong salita. Pero anong nangyayari sa panahon na ito? Hindi napapansin ng mga mangaral. They already compromised the word. Kasi, number one, they don't have this humble heart to accept what is the truth. No? Sabi niya, I am more convinced than ever in my life that I will take perfect love to enter that place. There was no jealousy, no tiredness, no sickness, no old age, no death, only supreme beauty and joy. Hallelujah, sabi niya. Sa ano pa lang po ni Brother Branham ito, sa munting message niya lang po ito. Tapos sabi po, whatever you do, lay aside everything else until you get perfect love. Get to where you can love everybody, even every enemy, no matter if the plane is rocking, the lightning is flashing, or the guns, the enemy are upon you. There's things do not matter. Get perfect love. Kung gaano man karumi o gaano man tayo, kahit yung mga enemy natin, pwede nating mahalin. The most important here is, there is a one key that na dapat nating pakaingatan, which is the key na more on, ano po natin mamaya. Yung the key to reach that perfect place, it's the pure love. And later on, anong gagawin natin sa pure love na to? If you're not saved, sabi tutuloy ko na lang po ng last part ng sa message si Brother Branham. If you're not saved, accept Jesus Christ as your Savior now. If you have not been baptized in the water, be baptized now. If you have not received the baptism in the Holy Ghost, receive it now. Press on in that perfect love, which will take you to the beautiful and joyful place beyond the curtain of time. Ito po yung nakapaloob dun sa message ng ating kapatid dun sa pinaka-summary niya dun sa beyond the curtain of time. So dadako po tayo dun sa karugtong po ng exhortation. Praise God. Dito po bali God is love. And God is love, and love is sacrifice. For us able to see the other side, or the place that God has prepared for us, we should have the perfect love. Ano po ba yung perfect love na to? It's the pure heart. It's the pure heart. God has sacrificed His Son for us who will believe Him, and Jesus Christ obeyed His Father out of love for us to save the humanity. But not all will be saved, but just for those who believe and obey Him. Out of love, Jesus Christ sacrificed Himself to save us. Pwede naman siyang di mag-disobey, pwede naman niyang di gawin yung kaloob ng Diyos eh. Pero dahil mahal niya ang Diyos, mahal niya tayo, sacrificing kanyang sarili. He carried all the pain, suffered, and by His stripe we were healed. Sa kanyang mga latay tayo ay pinagaling na. And brothers and sisters, nasa atin na ang kagalingan. Nasa atin na ang kagalingan. Ano man mga karamdaman na darating sa ating katawan, sa ating mga katawan, kailangan natin itong i-manifest upang mapakilos natin ang Diyos. Paano natin mapapakilos ang Diyos? Paano mo mapapakilos ang Diyos kung meron kang hatred sa iyong puso? Paano mo mapapakilos ang Diyos meron kang kasinungalingan sa iyong puso? Paano mo mapapakilos ang Diyos kung meron kang mga anger, kung meron kang pride? Mapapakilos mo ang Diyos if you have this pure heart.
Panatilihin nating malinis ang ating puso. That's right. By the perfect love, mapapakilos natin ng Diyos. If we love Him, we have the perfect faith. Kahit nga sabi, doon sa malit na butil ng mustasa, ang yung pananampalataya, sinlaki ng buto ng mustasa, ang yung pananampalataya, kung ito ay purong-puro, mapapakilos mo kahit yung bundok mapapalipat mo. Never doubt. Never doubt. There is one key to achieve our desire to meet our Lord Jesus Christ and the place that He had prepared for us. To the place behind the curtain of time. It is the individual desire between you and God. Napakaganda nung exhortation last Friday. We work as a group, but as individual, we have to desire individually. Hindi yung as a group. Okay, we have the synchronized prayer every 8:30. Pero pwedeng i-fake ng isang tao, pwedeng i-fake ng isang kapatid na nakikiisa ako. Pero he doesn't have he or she doesn't have any desire in his or her heart na marating niya yung lugar na yon, o yung out of love na gusto niya marating yun, makasama ang Panginoon, wala yung pakikiisa niya. Kaya nga, ang pagliligtas ng Diyos ay individual, hindi po as a group, hindi po as a church o as a organization or ano po. It's individual. So as an individual, we should have the desire to ourselves. That's right. Amen. Nahangarin natin out of love na minahal natin yung Diyos hindi yung makaiwas tayo sa sanlibutan nito, kaya nakikiisa nga tayo para lang makaiwas sa sanlibutan nito. Kundi yung mahal natin siya, kaya hinahangan natin na marating na natin yun, yung makanta natin yung rapture. Amen. Yung marating natin yung place na hinihanda ng Diyos behind the curtain of time, na hindi mo unimaginable. Amen. Kailangan lang na we should be prepared na lahat ng mga bagay na ito, nagmumula yan lahat sa puso. Amen. Sabi po, the key is the perfect love. As a group o as a church, is just a part. We have, tulad na sabi ko po kanina, meron tayong synchronized prayer, no? Hindi dahil sa gusto nating makatakas sa paghihirap dito, kundi yung out of love, kundi yung sa pagmamahal. Sabi nga po dito sa Matthew 5:8, Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Bakit laging we are really blessed? But sinabing pure heart, alalahanin po natin mga kapatid, for they shall see God. Alalahanin na po natin mga kapatid. The words coming out from this pulpit are words of love. Amen. This church is a house of correction. Hindi porket house of correction, yun ay para tirain ka, ikaw ay para lagi ka nalang pangaralan. Those words coming out from this pulpit, these are the words that purifies our heart. Amen. Ito po yun. Dito tayo pinupurify, dito nililinis yung, dito tinatanggal sa ating mga puso ang lahat ng mga bagay nito. At alalahanin po natin, sabi sa Mark 13:31, Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Ang mga salitang ito, siyang babaunin natin sa ating puso. Ito ang dadalhin natin. Ito yung dadalhin natin dun sa kabila, dun sa lugar na pupuntahan natin. Amen. Kaya, ang mga salitang ito, siyang iipunin natin sa ating puso. That's right. Amen. Ito ang mga iipunin natin. Ang mga naririnig natin ito. Kung nare-reject tayo, accept it. Tanggapin natin at baguhin natin kung anong mali sa ating buhay. Amen. Doon sa mga bagay na to, pag nakikita ng Diyos na nagsisikap tayo, anong silbi ng cancer na yan? Anong silbi ng mga bukol-bukol na yan? I-manifest mo na lang. Pag nakita ng Diyos, you have this pure heart na kung gaano mo siya kamahal at kung gaano ka sumusunod sa Kanya and how you obey Him, kahit anong kahilingan mo, mangyayari sa'yo. Amen. Kaya nga mamamanifest natin yan eh. Bakit hindi po nagmamanifest sa panahon natin to na dapat ginaganap na lang natin? Kasi meron pang something sa ating mga puso. Meron pang mga nakatanim na hindi pa natin tinatanggal. Bakit hindi nangyayari yung mga bagay na gusto natin mangyari? Kasi meron pa sa ating puso na meron pang nandyan na kailangan mong tanggalin. Let's maintain our heart
na maging malinis sa lahat ng oras. Maging sa pananalita, maging sa pakikitungo. Alam natin, dumarating sa atin yung, gusto ko ganito, dumarating sa atin yung minsan, nagagalit ka, but always let's go back to the word and let's go back to God na umingi tayo ng tawad, na lagi tayong linisin. Maging sa ating kaisipan. Maging saan ka man pumunta, sabi nga, pumunta ka sa CR. Lagi mong isipin ng Diyos. Kasi pag nasa iyo ang Diyos, nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, kahit nasaan ka, maiisip mo siya. Kahit nagmamaneho ka, naiisip mo siya. Kasi nakitang-kita niya na ang puso mo. Saan ba tumitingin na Diyos? Tinitingnan niya ba ang isip natin? Tinitingnan ba yung ulo natin? Tinitingnan ba natin yung physical na kadyo natin? Wala sa Kanya yan. Ang tinitingnan ng Diyos sa bawat isa sa atin ay yung ating puso. Amen. Amen. Bakit po sa puso? Dahil dito nananahan ang Espiritu ng Diyos. At dito natin mararamdaman ang tunay na pagmamahal. Meron pong message that was siguro mga dekada na po nakakalipas. Yung Reserved Christians. Na-drawing ko lang po itong liit na ito. Na ano lang. Kasi ito, nakasave pa dun sa aking book, kaya lang din daw makita ng pamangkin ko eh. Dito na, itong na-drawing ko na napakalit na to, isang message ito dun sa Reserved Christians. Tayo po ay nanggaling sa mga iba't ibang denominations. No? During that time, tayo po ito. Andun lang yung mamalit na space na, okay, napunta tayo sa mga ibang denominations, we worship, nakikipag-fellowship tayo. And then, nung narinig natin yung salita ng Diyos, we came out from our denominations. And because we find that root, we find the pure word of God, na nandito tayo ngayon, nakikinig ng mga banal na salita ng Diyos. These are the pure words. Tulad na sinasabi ko, ang bawat mga salitang lumalabas dito, hindi ito galing sa mga kapatid na nakikita nyo dito, hindi ito galing sa propeta, kundi galing ito lahat sa Diyos. Pinadaan lang niya sa propeta, pinadaan lang sa kanyang mga lingkod. Amen. Pinapadaan lang niya lahat to. Ang kailangan lang natin gawin ay sumunod lang tayo, we believe, at gawin natin ang mga bagay na ito. And then habang nakakarinig po at nakalabas tayo, dating puso natin to, nawawala yan. Nakakarinig tayo ng mga salita ng Diyos, nawawala yung nagiging sinungaling tayo doon, nawawala yan. Yung hatred, anger, pride, lust, lahat po ng yan. When we were convert, nung na-born again po tayo, and when we were baptized in the name of the Lord Jesus Christ, nag-start po yan. Yung napakaliit na yon, na kailangan umusbong, na kailangan maging purong-puro, sa pakikinig at pagbabasa rin ng salita ng Diyos, at sa pamamagitan din ng sharing, maraming paraan. Diyan na purify ang ating mga puso. Diyan nakikita natin kung nasaan tayo. Until we reach that time na malinis na ang ating puso. Na tunay na ang banal na Espiritu ay isa sa atin. The center of our heart is ang Diyos, ang Holy Spirit na nananahan sa atin. Kaya nga wag nating pighatiin ang Holy Ghost na nasa atin. Brothers and sisters, napakaiksi lamang po ng exhortation na to. Nais ko lamang pong ang bawat isa sa atin, I know na napakahirap. Sa bawat isa sa atin ay patuloy na naglilinis. Bawat salitang mga lumalabas dito sa pulpito na ito, tanggapin natin to, masakit o hindi. These words, ang mga salitang ito ay mga salitang this is a love words. Kasi God is love. Mapupuntahan lang po natin siya. The one key that we can achieve the place that God has prepared for us, it's the perfect love, the pure heart. Amen. Praise God. Panatiliin po natin ang ating mga puso na maging malinis. Amen. At kasi pag meron tayong malinis na puso, kahit kagano pa yung nagawa ng kapatid, That's right. mapapatawad mo siya. That's true. Amen. Susunod na yung, hindi pa sinasabi ng kapatid kung anong pangangailangan niya, meron ka ng bukas na puso na tumulong. Na walang alinlangan. Meron kang sacrifice. Kung nga nagmamahal tayo, meron tayong pagsasakripisyo. That's true. Amen. Kaya nga ang Diyos, kung gano'n niya tayo kamahal, isinecrifice niya ang kanyang anak. Amen. Kung gano'n tayo kamahal ng ating Panginoon Yesu Cristo, sinacrifice niya ang kanyang sarili for us. Ngayon,
Kung gaano natin kamahal ang ating Diyos, kung gaano natin siya, utusan mo ang Diyos, sabi nga. If we have this pure heart, mauutusan natin ang Diyos. If we have this pure heart, we obey Him. Sinusunod natin ang kanyang gusto. Wala tayong ibang dinidesire sa sanlibutan nito. Lahat ng mga bagay, wag nating ituon ang ating puso sa anumang mga nakikita natin sa sanlibutan ito. Dahil iiwanan natin to. Ang tanging dadalhin natin doon yung ating puso. Dahil sabi nga, ang mga salitang ito, itanim natin sa ating puso. Heaven and earth will pass away, but my words, Praise God. hindi yan lilipas. Nasaan yung mga word na yun? Dinala natin sa ating puso. Yun ang dadalhin natin doon. Amen. Kaya mga brothers and sisters, let's maintain our heart na hindi lang physically, hindi lang dahil ano natin yung, kundi yung ang bawat isa sa atin ay panatilihin natin yung humble heart tulad ng sinasabi na natin sa atin ng nakakatandang kapatid. Panatilihin natin yan. The pure love, pag meron tayo nito, God will see us na that individual desire to each and every one of us. Kahit na hindi lang tayo nakikijoin doon sa 8:30 prayer, but pag lahat tayo, pag nakita ng Diyos na ang desire na, ang individually desire natin ay makita natin siya at nakita niya yung pure heart sa ating lahat, sigurado ako mabubuo na ang kabuuan ng bilang ng kanyang mga hinirang. At dun na yung time na handa na ang aking mga anak. Lahat sila ay malilinis na. Lahat sila ay itinanim sa kanilang puso ang aking mga salita. Dahil yun na ang pagsisharingan natin dun eh. Yun na eh. Dahil dala-dala na natin sa ating mga puso. So, praise God. Hallelujah. Sa napakaiksing pinagkalob ng Diyos. Dito lamang po tayo nila. Pero bago po ang lahat, nais ko pong lahat po tayo ay tumayo. Awitin po natin yung pure heart. Praise God. Bago po tayo mag-closing prayer.